Igan, sinalaki ng mga otoridad ang 7 warehouse sa lungsod ng Navotas ngayong gabi. Ilan po sa mga ito ang nahulihan ng frozen meat products na ayon sa Bureau of Customs ay posibleng smuggled. Saksi si Jamie Santos, exclusive. Matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa pag-ooperate ng walang kaukulang dokumento, ikinasa ng Department of Agriculture, Bureau of Customs, ISAF at Philippine Coast Guard ang sunod-sunod na raid. Ang target, magkakalapit na pasilidad sa San Rafael Village sa Navotas. Doon, tumambad ang cold storage facilities. Ang isang ito, tracking at auto shop ang nakapaskil na permit. Nang inspeksyonin, nadiskubre ang cold storage facility sa loob. May tauhang naabutan sa loob pero sa auto shop siya nagtatrabaho. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa amin. May koordinasyon daw sa local government ang joint operation kaya pina-verify kay Navotas City Representative Toby Chanco ang dokumento ng warehouse. Ang business permit niya is tracking di ba? Tapos sa loob nakatago yung cold storage. No? So first of all, ito wala talagang permit for cold storage. So tinago. So doon pala magtataka ka na, di ba? Tapos kahit yung business permit for tracking, hindi naman renewed. Ang sumunod na pasilidad, wala namang umanong permit to operate mula sa LGU pero may nakita ring cold storage facility. Ang pasilidad namang ito na may malaking gate, tumambad ang 2 malaking reefer van. Nang buksan, puno ito ng frozen meat products tulad ng manok, calamares at pampano. Sa kalapit, may malaki ring cold storage facility na puno-puno rin ng iba't ibang produkto. Wala ring kaukulang dokumento ang huling pasilidad na may pinakamalaking cold storage facility na puno rin ng meat products. Lahat ng nadiskubring pasilidad, pinasara. Karamihan ng mga meat products dito na nakita natin, no? Walang sanitary and phytosanitary clearance to mga to. And at the same time, we believe smuggled lahat ito. Idadaan to sa forfeiture proceedings, no? And then pagka na-forfeit, iko-condemn. No? Sisirain natin itong mga to. Sasampahan ng kaso ang mga nasa likod ng nadiskubring pasilidad. Primarily, food safety nga ang issue natin dito dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso, yung sanitary and phytosanitary clearance, wala siya. So, nandun yung danger sa public health. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga may-ari ng mga ipinasarang pasilidad. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi.